Atensyon mga Filipino senior citizens, handa na ba kayo? Sapagkat ilang tulog na lang, ilang linggo na lang, mangyayari na ang pamimigay ng 10,000 piso at 100,000 piso na cash gift. Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Narito na mga Filipino senior citizens. Sapagkat ilang tulog nilang po ay atin na pong pwedeng ma-apply at pwede na po nating makuha ang 10,000 piso na cash gift. Pati po ang 100,000 piso para sa inyo, mga lolo at lola. Paano nga ba ito makukuha? Kailan magsisimula? Lahat ng yan ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay ninyo sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So narito na mga lolo at lola sapagkat ang inyong inaantay na 10,000 piso na cash gift at 100,000 piso o 100,000 pesos cash gift abay aarangkada na magsisimula na. Ilang tulog na lang yan sapagkat ang National Commission of Senior Citizens or NCSC ay puspusan na po ang paghahanda para nga po sa implementasyon ng natunang programa. So ito nga pong dalawang cash gift na ito. Una po ay ang ating Centenarian Act of 2016, no? Kung saan po when you reach the milestone of 100 years old, abay bibigyan po kayo ng gobyerno ng 100,000 pesos cash gift plus the felicitation letter coming from the President of the Philippines. And yung ating Centenarian cash gift ay mula po yan sa national government mga ka-vlogs, no? And sa pagkakaalam ko kasi may mga LGU din po na namimigay po ng hiwalay na cash gift sa kanilang mga senior citizens na umabot po sa 100 years old o pagiging centenarian. So, depende na po yon sa LGU. Ang alam po natin na namimigay din po ng additional na centenarian cash gift is the City of Manila, no? In Quezon City, no, iba pang mga malalaking city mga ka-vlogs, no, namimigay sila ng hiwalay, no, LGU initiative na cash gift bukod doon sa 100,000 pesos na ibibigay ng national government. Pangalawa po is yung ating Expanded Centenarian Act kung saan po ito po ay ang amendment ng Centenarian Act of 2016 sapagkat ang Centenarian Act of 2016 ay para po ito sa mga talagang tumungtong sa 100 years old. And kahit nga sa mga senior citizen, hindi naman po lahat umaabot sa pagiging 100 years old. Kaya nga po inamindahan ang naturang batas. Ito nga po ang kaka-approve pa lang ngayong taon na Expanded Centenarian Act. Saan magbibigay po ang gobyerno ng paunang cash gift, no, na 10,000 piso para sa mga aabot sa 80 years old, 85, 90, at 95 years old habang nagkaantay sa pagiging 100 years old. So, hindi po yun siya deducted mga ka-vlogs hindi po yun i-deduct sa 100,000 pesos na cash gift when you reach the milestone of 100 years old. Hiwalay talaga ang 100 years old na Centenarian cash gift dito sa Expanded Centenarian cash gift na 10,000 pesos. So, paalala lang din po para dito sa ating Expanded Centenarian Act na 80, 85, 90 at 95 years old, hindi po ito retroactive. Ibig sabihin, hindi po ito hahabulin, no? Kasi once na i-implement ito, saktong edad na 80, 85, 90 at 95 years old, no? Once na i-implement ito mga ka-vlogs, ay hindi po ihahabol. Halimbawa, ngayon po ay 80 years old kayo ngayon, pero pagdating po ng January, by 2025, mag-81 na kayo, hindi na po kayo makakakuha, no? Aantayin ninyo na mag-85
years old kayo bago kayo maka-apply ng 10,000 piso. Dahil ang sinasabi po ng Expanded Centenarian Act, talagang insaktong edad na 80, 85, 90 at 95 years old. At ito nga po ang magandang balita sapagkat ilang tulog na lang, actually 4 na linggo na lang or equivalent to 1 month, magsisimula na po, effective na po, implemented na po itong Expanded Centenarian Act na 10,000 pesos. Ayon po sa NCSC, magsisimula na ito ngayong January 1, 2025. Wow, good news ito para sa ating mga lolo at lola. And I'm sure marami po ang makikinabang dito, marami po ang makakakuha, marami ang makaka-qualify, and marami po ang makakabenepisyo dahil sa tingin ko naman marami po ang mga lolo at lola natin na merong edad na 80, 85, 90 at 95 years old. Kaysa naman doon sa 100 years old, ayon sa datos ng PSA, ay meron lamang tayong tinatayang nasa 600 o 600 na centenarian na nabubuhay ngayon sa Pilipinas. So, kahit pa paano dito sa 80, 85, 90 at 95 years old, marami ang merong edad na ganito. Kaya excited ito para sa mga merong ganong edad starting January 1, 2025 dahil i-implement na ito. Saan nga ba kayo makaka-apply nito mga ka-vlogs? Paalala ha, ang naturang Centenarian Act of 2016 and itong Expanded Centenarian Act ay nasa pamamahala na, nasa management na ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. So sila na po ang mamamahagi, mag-i-implement, nasa kanila na ang pondo nito mga ka-vlogs. Dahil sa kanila na din po ito binigay para sa 2025 national budget and ibig sabihin yan sa NCSC kayo mag-a-apply nito, hindi na sa DSWD. So paano mag-apply? Of course, first step natin dyan ay mag-register kayo sa NCSC database. Ito po yung lagi nating paalala at sinasabi sa inyo na please register na po sa database ni NCSC. Ang website po natin ay ang www.ncsc.gov.ph. Makikita nyo po sa screen nyo, gaya ng nasa screen ninyo, ayan po ang website ni NCSC. Kung hindi pa kayo naka-register, ay i-click nyo po yung register now and then i-input nyo lang po, ibigay nyo ang mga hinihinging impormasyon ni NCSC. And then, at the end of your registration, meron pong ibibigay na RRN or Registration Reference Number. Yun po, pwede nyo i-screenshot or pwede nyo ilista sa inyong notebook para po hindi nyo makalimutan. Pero okay lang naman kahit nakalimutan yan, na wala naman pong effect sa inyong registration sa database kasi mabe-verify naman po ang inyong registration sa pamamagitan po ng pag-input ng inyong pangalan, ng inyong birthday mga Filipino senior citizen. Ayan po ha, magparehistro kayo sapagkat sa ngayon, meron na pong mahigit 7 milyon na mga rehistrado dyan sa database ni NCSC. Huwag na magpahuli, sapagkat marami po ang benepisyo, marami po ang ayuda, marami po ang programa na nakalaan ng NCSC para sa mga senior citizen. Kabilang na nga po itong naunang dalawang benepisyo, itong cash gift, the Expanded Centenarian Act na 10,000 pesos at Centenarian Act of 2016 na 100,000 pesos. Bukod pa riyan, ililipat din po ang pamamahala ng social pension for indigent or mahihirap na mga seniors mula DSWD to NCSC. And yung ating Universal Social Pension Bill, kung magiging batas, alam nyo ba sa mga hindi pa nakakaalam, ang Universal Social Pension Bill ay aprobado na sa Kamara. And susunod na nga po sa Senado ito himay-himayin at nang maging isang ganap na batas. And of course, NCSC na po ang mamamahalan yan. Aside from that, meron pang mga long-term plan ang NCSC gaya ng libreng pabahay, housing, health insurance, yung ating mga retirement plans sa mga senior citizens, kabilang yun sa long-term plan ng NCSC. Kaya yun talaga ang kagandahan kung rehistrado kayo sa database ni NCSC. Sa mga nagtatanong na kailangan pa ba magrehistro kahit rehistrado na sa OSCA, sa DSWD, or kahit rehistrado na
sa LGU, yes, kailangan pa rin po magparehistro sapagkat meron po mga hinihingi na impormasyon sa NCSC na wala doon sa record ni DSWD. So, kailangan po yun, no? Inanyayahan talaga na magparehistro. Ang website www.ncsc.gov.ph. Sa mga hindi po marunong magrehistro online, magpaturo kayo sa inyong mga apo, anak, kapamilya, o di kaya ay pumunta kayo sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA office na nasa LGU ninyo or sa satellite offices ng NCSC sa inyong region sapagkat sila po ay handang tumulong mag-assist para kayo ay i-rehistro. Ayan naman ha, mga Filipino senior citizens, ulitin ko ilang tulog na lang. Actually, isang buwan na lang talaga magsisimula na ang implementasyon dito sa 10,000 piso na cash gift under the Expanded Centenarian Act at 100,000 pesos under the Centenarian Act of 2016 para sa inyo, mga lolo at lola. Kaya naman, mga Filipino senior citizen, ano po ang inyong komento at opinion sa balitang ito? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Sino po ba sa inyo ang merong edad na 80, 85, 90, 95, or 100 years old? Simula ngayong January 1, 2025. Ayan, ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs, be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga Filipino senior citizens. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.